Hello po sa inyong lahat. Ako nga pala si Walter. May nanais ko sanang ibahagi ang kwentong ito sa inyong channel, sir. At nang sa gayon ay mapakinggan na rin ng ibang taong aming naging karanasan. Nangyari ito dito sa Visayas. Hindi ko na nga lang babanggitin pa kung saan bayan ito talaga nangyari. Baka kasi may nakakaalam sa lugar na ito at kung ano pang masabi sa akin. Marahil may iilan sa inyo na hindi naniniwala sa karanasan kong ito. Pero patunay ang aking mga magulang at tiyahin sa naging karanasan ng aming ito. Marahil ay may iilan sa inyo na hindi maniniwala sa karanasan kong ito. Pero patunay ang aking mga magulang at tiyahin sa naging karanasan naming ito. Naganap ito noong bata pa lang ako. Sa aking pagkakatanda ay nasa edad 10 taong gulang ako na mangyari ito. Mayroon kaming isang beach resort sa probinsya. Bale, hindi naman iyon gaanon kalawak. At paminsan-minsan naman ay may mga pumupunta rin doon. Isang beses noon sa aking pagkakatanda ay araw iyon ng Pasko. Kahit malayo ang aming tirahan sa nasabing resort, napagpasyahan naming mag-anak na doon na magdaos ng aming salo-salo. Ang sabi pa ng aking ina ay mainam daw roon dahil walang disturbo sa amin. Isa pa ay walang ganaong tao dahil halos lahat ng mga nagtatrabaho roon ay umuwi sa kani-kanilang mga tahanan at pamilya. Siya nga pala, na mga panahong iyon ay nasa 5 buwang buntis ng aking ina. Nag-aalangan pa noon ang aking ama dahil may kung anong haka-haka na may gumagalang aswang daw sa nasabing lugar. Subalit, dahil minsan lang naman iyon, wala na siyang nagawa pa. Nang matapos kami sa aming pamimili ng mga lulutuin, nagpasya na kaming bumiyahe patungo sa nasabing resort. Kasama ko noon ang aking mga magulang at ang 3 ko pang tiyahin na kapatid ni mama. Habang bumiyahe noon, naging panay ang usapan nila. Hindi ko nga lang alam kung paniniwalaan ko iyon o hindi. Dahil patungkol iyon sa aswang daw na gumagala sa resort at karatig lugar na parang wala sa sarili. Dumadaan daw iyon sa dalampasigan at paminsan-minsan ay nanghahabol ng mga tao. Nako, para sa akin, hindi siya aswang. May sayad lang kaya ganon. Sambit ng isa ko pang tiyahin. Agad naman silang kinontra ng aking ina at sinabing kahit na may sayad iyon o aswang man, kailangan pa rin naming mag-iingat. Lalo pa't malayo sa ospital ang nasabing resort at wala nang ibang mahihingian ng tulong kapag ka may nangyaring masama sa amin. Sinang-ayunan siya ng aking tiyahin at sinabing si mama talaga ang kinakailangang mag-ingat dahil nagdadalang tao siya. Napatango naman ang aking ina at sinabi na mag-iingat kaming lahat at huwag kaming lalayo sa cottage kung saan kami mananatili. Noong mga panahong iyon ay ako lang ang batang kasama nila. Lahat sila ay halos nakatingin sa akin at ako mismo ang kanilang binalaan dahil bata pa. Takot ako sa sinasabi nila noon, kaya sinabi kong hindi ako gagala roon. Pagdating namin doon ay agad akong nanibago. Sa tuwing pumupunta kami kasi sa resort ay maraming tao at ang ingay. Subalit noong mga panahong iyon ay iilang tauhan lamang ng aking mga magulang ang naroroon. At wala ni kahit isang dayo ang nagpunta para roon idaos ang Kapaskuhan. Gayunpaman, natuwa pa rin ako dahil iyon ang unang beses na doon kami magpapaskong magpamilya. Pumunta kami sa pinakamalaking cottage doon at nagpasyang magpahinga. Dahil malawak ang espasyo, kasya kaming lahat at malaya pa akong nakapaglaro. Pagkatapos magpahinga, nagpasya ang aking mga magulang at ang 3 kong tiyahin na simulan na ang kanilang pagluluto. Naging abala sila at hindi nila ako natutukan. Noong mga panahong iyon ay kanya-kanya na sila ng pwesto para sa paghanda ng mga lulutuin. Ako naman,
Nakaupo lang sa isang gilid at naglalaro ng aking laruang robot. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalaro noong may narinig akong kaluskos sa di kalayuan. Sa direksyon iyon ng dagat at medyo madilim. Medyo hindi naman maalo nung oras na iyon. Kaya sinapat ko ng maigi ang bahaging iyon sa may dagat. Subalit kahit halos 3 minuto ko nang tinitigan iyon, wala pa rin akong nakikita. Bunsod nito, isinawalang bahala ko na lamang ang kaluskos na naririnig ko at ipinagpatuloy ang paglalaro. Ilang sandali pa, naging tahimik ulit ang paligid. Dahil doon ay nawala ang takot na unti-unti na sanang namumuo sa aking kalooban. Pinagpatuloy ko na nga lang ang aking paglalaro, pero natigilan ulit ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na yabag. Animoy may naglalakad sa madilim na bahagi at sa likuran ng aking pinepustuhan. Gawa noon, nilingon ko iyon at sinipat ulit ng maigi. Pabalik-balik lamang iyon. Pero laking pagtataka ko kung bakit wala naman akong nakikitang tao o kahit naaninag man lang. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng pagsitsit na para bang tinatawag ako. Napalingon pa ako sa kinaroroonan ng aking mga magulang at tiyahin at kinumpirma ko kung sila ang sumisitsit. Subalit napailing na lamang ako nang mapagtanto kong abala naman sila sa kanilang gawain at hindi nila ako binibigyang tuon. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalaro. Pero makalipas pang ilang minuto ay biglaan akong pinanindigan ng aking mga balahibo sa batok. Alam kong may hindi normal noong gabing iyon at ninais ko sanang lumapit sa aking mga magulang upang maging ligtas ako. Nang akmang tatayo na sana ako, narinig ko ang boses ng isa kong kalaro. Napakunot noo ako dahil hindi ko alam kung paanong nakarating sa resort ang kalaro ko. Gayong napakalayo ng aming baryo roon. Kahit na natatakot, nilapitan ko ang bahagi kung saan nagmula ang tinig. Napansin kong may gumagalaw doon kaya agad kong tinawag ang kanyang pangalan. Siya nga pala ang tinig na narinig ko, ang boses ng kalaro ko ng madalas na nanghihiram sa akin ng mga laruan. Iniisip ko noon na makikipaglaro iyan sa akin, pero medyo may pag-alinlangan akong nararamdaman sa aking kalooban. Walang ano-ano, nagwika iyon at gayang-gaya niya ang tinig ng kalaro ko. Magtatanong pa sana ako kung siya ba talaga iyon, pero narinig kong nagwika ulit siya at niyaya niya na ako na lumapit sa kanya ng tuluyan. Kahit na natatakot ako ay parang na-mesmerize mo ako dahil sa tinig na iyon. Dala ang aking laro ang robot ay umalis ako sa aking pwesto at napalingon sa aking mga magulang at tiyahin. Nang makita kong abala pa rin sila, tumakbo na ako patungo sa bahagi kung saan ko naririnig ang boses ng kalaro ko. Pagdating ko roon, tatawagin ko na sana siya at tatanungin kung bakit naroroon siya. Pero nagulat na lamang ako nang tumakbo iyon patungo sa labas ng bakuran ng aming resort. Nagalangan man noon, ay hinabol ko siya. Hindi na ako nagpag-isip ng kung ano man ng mga sandaling iyon. Dahil siguro sa aking pagkakabagot doon sa cottage. Nang makalabas ako sa bakuran ng resort, ay agad akong nagpalingalinga sa paligid. Malamlam ang liwanag noon dahil lang gagaling lamang sa ilaw ng aming cottage iyon. Makailang beses ko pang tinawag ang kalaro ko, pero walang sumasagot sa akin. Pinanindigan ako ng aking mga balahibo at nagnanais na sanang bumalik, pero narinig ko ulit ang boses niya sa hindi kalayuan at tila tinatawag niya ako. Magpapatulong sana ako sa paghahanap sa kanya, subalit ganoon na lamang ang gulat ko nang may tumambad sa akin na isang malaking aso. Halos hanggang baywang ko na ang hayop na iyon at ramdam kong mabangis iyon. Hindi ko alam kung saan nagmula ang dambuhalang aso na iyon. Pero walang paglagyan ng takot na nararamdaman ko noong mga sandaling iyon.
lalo na nang mapansin kong parang ako ang kanyang punteriya. Umangil iyon at hindi ako nakagalaw sa aking pwesto dahil doon. Maging ang aking tinig ay nawala rin, kaya hindi ako nakasigaw upang makahingi ng tulong sa aking mga kasamahan. Dahang-dahang lumapit sa akin ang asong iyon habang umaangil. Habang humakbang siya ay amoy na amoy ko ang mabahong samyo niya na parang napakalansa at parang amoy dumi ng manok. Nung mga panahong iyon ay alam kong hindi siya normal na aso. Kung normal kasi siyang aso ay hindi magbabaga ang kanyang mga mata sa karimlan. Napadasal na ako noon para sa aking kaligtasan at habang ginagawa ko iyon, inahanda ko ang aking laruang robot. Iniisip ko noon na kapag malagay ako sa alanganin, ay hindi ako magdadalawang isip na ibato iyon sa dambuhalang aso. Sa takot ko noong mga sandaling iyon, nanginig ng aking mga tuhod at tuluyan akong naihi sa aking suot na pang-ibaba. Pakiramdam ko rin noon ay matatain na ako dahil sa sindak na aking nararanasan habang nasa ganoong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin noong mga panahong iyon. Pagkalapit sa akin ng aso na ay inamoy niya ako at nalanghap ko rin ang napakabaho niyang samyo. Parang masusuka ako na ewan. Subalit dahil sa takot ko, tuyong-tuyo ang lalamunan ko at hindi ko nagawa ang maduwal pa. Nang mga panahong iyon ay isa lang ang aking niisip, na sana ay hahanapin ako ni na Papa at matuntun nila ako kung saan ako naroroon. Akmang sasabpagin na sana ako ng dambuhalang aso nang marinig ko ang boses ng aking ama na tinatawag ang aking pangalan. Magkailang beses iyon at ramdam ko ang galit sa kanyang tono. Maging kay Papa ay natakot ako ng mga panahong iyon dahil baka palawin niya ako. Subalit, naiisip kong mas nakakatakot ang aswang na nasa harapan ko at parang sabik na sabik ng lantakan ng aking lamang loob. Dali-dali akong napalingon sa aking pinanggagalingan. Sinubukan kong tawagin si Papa pero walang kahit anong salita ang kumawala sa aking bibig. Tanging pag-ungol na lang ang aking nagawa noon at umaasa ako na matuntun agad ako ng aking ama. Noong mga sandaling iyon, inamoy-amoy na ako ng aswang at tumutulo na sa suot kong tsinelas ang kanyang malapot na laway. Hindi ko na napigilan ang aking tiyan noon at tuluyan akong natay nang wala sa oras dahil sa matinding takot. Habang nakatayo at nanginginig, umaangil ang aswang na parang tuwang-tuwa dahil natatakot ako ng gusto sa kanya. Marahil ay naulinigan ng aking ama ang ginagawang pag-ungol ko, tsaka ang pag-angil ng aswang, kaya tumungo siya sa labas ng bakuran at inilawan ng buong paligid. Dumiretso na rin siya sa bahaging dalampasikan at iginala ang ilaw ng hawak niyang flashlight. Isang malakas na pagmumura ang aking narinig mula sa kanya noong dumako ang ilaw ng kanyang flashlight sa akin at sa asong kaharap ko. Nagkukumahog siyang lumapit sa kinaroroonan namin habang itinataas ang kamay niyang may hawak na patalim na ginamit siya sa paghiwa ng karne. "Lubayan mo ang batang iyan! Alis!" Sigaw pa ni Papa na noong mga panahong iyon ay galit na galit. Kahit paano ay nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan dahil nang mapalingon ang malaking aso kay Papa, mabilis iyong tumakbo palayo. Sinundan pa ni Papa ng ilaw ng kanyang flashlight ang aso. Subalit, biglaan niyang nawala noong nakapagtago sa isang banga sa hindi kalayuan. Nang tuluyang umalis ang dambuhalang aso, kinaladkad ako ng aking ama patungo sa aming cottage. Ramdam ko ang kanyang galit, kaya napahagulgol na ako ng mga oras na iyon. Sinasabi ko na hindi ko sinasadya na makapunta roon, pero hindi siya nakikinig sa akin. Pagdating namin doon ay agad niya akong pinagalitan. "Ano ka bang bata ka? Kung saan-saan ka nagpupunta? Hindi mo ba alam na aswang ang lumapit sa iyo? Paano na lang kung hindi ka agad ako nakalabas para hanapin ka?"
Baka Paskong Pasko hindi ka na namin makasama. Lalo akong pumalaho ng iyak noong mga sandaling iyon dahil sa sinabi ng aking ama. Sising-sisi ako dahil sa ginawa kong iyon. Ipinaliwanag ko sa kanya na narinig ko ang boses ng aking kalaro, kaya sinundan ko iyon. Subalit, hindi siya naniniwala sa aking sinabi. Nagwika pa siya na nagdadahilan lang ako. Palibhasa raw ay parang may bulate ang aking puwetan. Kaya hindi ako pumipirmi sa iisang lokasyon o sa aking kinaupuan. Dahil doon, hindi ko na giniit pa ang aking paliwanag. Dahil hindi naman ako pinapaniwalaan ni Papa. Humingi na lang ako ng pasyensya at sinabi ko sa kanya na hindi ko na uulitin pa ang lumabas sa cottage namin. Sa kabilang banda, alalang-alala naman sa akin ang aking ina at maging ang mga tiyahin ko. Dahil sa nangyari, sa halip na lahat sila ay may ginagawa, naiwan sa aking tabi ang isa kong tiyahin at binantayan niya ako. Pagkatapos naman nilang lutuin ang mga ihanda namin sa Noche Buena, nagpasya na muna kaming umidlip. Katabi ko noon ang aking ama at ina sa pagtulog. Pagkalapat ng kanilang likod sa higaan ay agad silang nakaidlip. Samantalang ako naman, kahit anong gawin ko ay hindi ako dinadalaw ng antok. Pilit kasing pumapasok sa aking isipan ang patungkol sa malaking aso. Kinikilabutan ako dahil doon sapagkat hindi ko inakala na aswang na pala ang aking nakaharap. Nasa ganong sitwasyon ako nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng kubo kung saan kami nakahiga. Dahil malapit naman ako sa dingding, sinubukan kong sumilip sa sewang doon. Ganoon na lamang ang aking gulat nang makita ko ang aso na lumapit sa akin. Sa pagkakataong iyon ay parang tao siyang nakatayo habang nagpapalingalinga sa paligid. Nasabi kong parang aso dahil ang panghuling mga paalang niya ang nakalapat sa lupa. Dulot ng matinding takot ko ay kinalabit ko ng kinalabit ang aking ama. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay agad siyang nagtanong sa akin kung bakit ko siya kinalabit at pilit na ginigising. Alam kong pagagalitan niya ako dahil doon, pero hindi ko iniligid sa kanya ang patungkol sa aso na nasa labas ng kubong tinutuluyan namin. Napamura naman dahil doon si Papa. At dali-daling kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Dala ang itak na iyon at ang flashlight. Ay lumabas siya sa kubo at inilawan ang paligid. Napasilip naman ako sa sewang at nakita kong natamaan ng liwanag ng flashlight ang kinatatayuan ng aso. Muling napamura ang aking ama at binantaan ang aswang. Dahil sa ingay na nagawa ni Papa ay lumabas din ang natitira naming katulong sa resort. Lahat sila ay may dalang mga panlaban sa nilalang na naroroon. Tumakbo sila patungo sa kinaroroonan ng aking ama at sinabi na napapadalas na ang paggawin ng aswang sa resort namin. Noong mga oras na iyon ay hindi na nagdadalawang isip pa sina Papa at hinabol nila ang nilalang na nooy. Tumakbo palabas ng bakuran ng aming resort. Dahil palayo sila ng palayo, hindi ko na nalaman pa kung ano ang nangyari. Makaraan ng ilang sandali ay humahangos na bumabalik ang aking ama sa kubo. Sinabi niyang hinabol nila ang aswang, subalit mabilis daw na nawala iyon sa karimlan. Hindi nila alam kung saan sumuot ang nilalang, pero dahil sa nangyari, hindi na kami nakatulog pa at hinintay na lang namin na tuluyang maghating gabi upang makapag-Noche Buena. Marami pa ang karanasan ng ganoong pangyayari sa aming resort, pero itong aking karanasan ang masasabi kong pinaka nakakatakot. Habang iniisip ko na paano na lang kung hindi ako naabutan ng aking ama sa labas at tuluyang tinangay ng aswang, baka nagtagumpay siyang mabiktima ko. Magmula naman noon, naging doble na ang higpit ng mga nagbabantay sa resort sa takot na baka muling may makapasok na aswang doon. At tuluyang pangingilagan ng mga tao ang aming beach resort.
Kapag nagkaganoon kasi, tiyak na tuluyang masisira ang isa sa aming mga negosyo at kabuhayan. At hanggang dito na lang po itong kwento ko. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at mabuhay tayong lahat habang may hininga pa. May susunod pa na kwento. Huli na nang mapansin ng dalagang si Bea ang nasa gilid niyang isang matangkad na lalaki na nakasombrero. Pasulyap-sulyap ito sa kanya at alam niyang ito ay hindi taga roon. Unang beses lang ni Bea na makadalaw sa ganoong aktibidad, ngunit alam niya at halos pamilyar na sa kanya lahat ng kanyang mga kababaryo. Kaya sigurado siyang hindi ang lalaki taga sa kanila. Ilang sandali pa ay nilapitan na siya nito na may nakapagkit na malawak na ngiti sa mga labi nito. Magandang araw, Binibini. Bungad nito. Anong atin butihing Ginoo? Ako'y talagang napalapit dahil naintriga sa angkin mong ganda na talagang nakakaakit. Ginoong Jano nga pala, Binibini. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Abay, halatang babaero ka po, Ginoo. Grabe ka naman sa akin, Binibini. Porkit naglakas loob akong lapitan ka, babaero na agad ako. Pasyensya na kung mali ako. Bea. Ako si Bea. Sabay abot ng nakalahad na kamay ng lalaki. Tiyak akong napakabait mong anak. Sambit ni Jano. Hindi siya umimik. Paano nga siyang naging mabait? Aso at puso nga silang magkapatid. Sa mga sumasayaw na ang atensyon nito kaya doon na rin siya tumingin. Hanggang sa mapadaan sa kanilang harapan ang binatang masugid niyang manliligaw noon pa. Nang makita siyang nakatayo at may katabi, ay tumigil ito at nakipagsiksikan sa kanila. Ano ba yan, Darwin? Umalis ka nga. Saway niya rito. Ayoko. Baka maungusan ako ng estranghero mong katabi. Loko ka talaga, Darwin. Umalis ka na. Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa iyo. Matigas talaga ang ulo mo. Galit na taboy niya rito. Tahimik lang si Jano habang pasulyap-sulyap sa makulit na si Darwin. Sumama ang timpla nito nang marinig na manliligaw ito ni Bea. Matigas ang ulo nito. Talagang hindi tinantanan ng dalaga kaya't hindi makadiskarte si Jano. Hanggang sa umuwi na lang si Bea dahil bad trip sa makulit na manliligaw. Kinabukasan, pagkatapos ng highlights, isang masaklap na balita ang gumulantang sa buong baryo. Grabe ang bungad ng balita ngayon. Umagang-umagang patayan agad. Si Darwin pa talaga. Puna ng tatay ni Bea matapos mapakinggan sa radyo ang balita. Hindi yun normal na pagpatay dahil natagpuan itong wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Nangilabot si Bea nang marinig iyon. Tila nakaramdam siya ng konsyensya. Kahapon lang ay ipinagtabuyan niya ito. Kung alam niyang huling sandali na pala iyon ng buhay nito, hindi sana. Pinabayaan na lang niya ito sa kakulitan nito. Di ba? Manliligaw mo yun, Bea? Tanong ng kanyang Kuya Bert. Opo. Kahapon lang yan nangungulit sa akin eh. Nakakagulat nga. Tsaka sobrang brutal ng kanyang pagkamatay. Sagot niya. Aswang. Tiyak akong naaswang si Darwin. Walang ibang gagawa ng bagay na iyon kundi aswang. Singit ng kanyang tatay. Makilamay na lang tayo doon mamayang gabi, tay. Kawawa naman yung tao. Wika ng kanyang Kuya Bert. Kayo na lang ni Bea. Pagod ako. Ay, bakit ako, tay? Ayaw ko. Mabilis na sagot niya. Abay,
Hindi ka patutulugin ng kaluluwa ni Darwin kung hindi ka makilamay doon. Mahal na mahal ka pa naman ng lalaking iyon. Pananakot ng kanyang ama. Tayo naman eh, sige na nga. Naiiling natatawa-tawa ang kanyang kuya sa kanyang naging reaksyon. Kinagabihan ay wala nga siyang nagawa kundi ang samahan ng kanyang kuya Bert. Habang nakaupo sila sa gilid at nagkakape ay namataan nila ang isang grupo ng mga kalalakihan. Namilog ang mga mata niya sa gulat ng saktong nagtama ang kanilang mga mata ng isang pamilyar na muka. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking isang beses niyang nakilala at nakausap. Ito yung katabi niya nang kulitin siya ni Darwin. Kaanak ba ito ni Darwin? Tanong niya sa kanyang isipan. Tumayo ito at lumapit sa kanila. Magandang gabi, Binibini. Bungad nito. Magandang gabi po. Kaanak niyo po ba si Darwin? Tanong niya. Hindi. Kabarkada siya ng aking pinsan. Hindi ko aasahang pupunta ka rin dito. Gusto ni Kuya eh. O nga pala. Ito nga pala si Kuya Bert, kapatid ko. Tiningala lang ito ni Bert saglit. Pagkatapos ay wala na itong pakialam. Halatang mabigat ang loob sa bagong kakilala niya. Pwede ba akong dadalaw sa inyo sa susunod na araw? Aakit lang sana ako ng ligaw. Diretso at walang gatol na tanong ng binata. Hindi inaasahan ni Bea ang naging bungad ng binata. Napatingin siya sa kanyang kuya Bert. Tila wala naman itong pakialam kaya napatangoy siya rito. Kinabukasan ay nagulat na lang siya dahil nasa bukuran na ito ng kanilang bahay. Nagsisibak ng kahoy. Naku naman tatay, kuya, anong pinagagawa niyo kay Jano? Gulat na tanong niya. Tumigil ito sa pagsisibak at pinunasan ng pawis nito sa noo. Nandyan ka na pala, Bea. Pasensya na. Maaga akong pumunta rito. Gusto ko rin makilala ang iyong ama. Uwi ka nito. Minsan nga pala niyang naikwento dito na patay na ang kanyang ina. Bea anak, andyan ka na pala. Tay naman, anong pinagagawa niyo kay Jano? Reklamo niya. Wala kaming ginawa sa kanya. Kagustuhan niya yan. Depensa ng ama. Dinipensahan din ng binata ang kanyang ama dahil ito naman ang may gusto na magsipak ng kahoy. Halos araw-araw na ito iyong ginagawa. Makalipas ang ilang buwang panliligaw ng binata ay sinagot niya ito. Saktong balik pasukan na rin kaya madalang lamang sila na magkikita. Sa isang buwan ay isang beses lang siyang umuwi. Samantalang si Jano ay abala na rin sa trabaho nito. Isa itong secret detective agent ng isang pribadong ahensya. Nilihim iyon ng binata at maging ang mga pinsan na tinutuloyan nito ay walang ideya sa katauhan na meron ito. Una nitong tinitiktikan sa lugar ang napakatinik na drug lord na siya ring Kapitan del Barrio ng lugar. Ginabi na ng uwi noon si Bea galing ng bayan. Wala na naman siyang allowance kaya kailangan niyang umuwi na. Nang biglang, may biglang putukan ng barel malapit lang iyon sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sobrang pagkagulat. Biglaan iyon kaya halos tumatalsik. Biglaan iyon kaya halos tumalsik na maging ang kaluluwa niya. Magtago ka na. Utos ng isang lalaki. Kaya mabilis na gumagapang patungo sa likod ng isang malaking bato ito. Sinundan niya ito at tila pinoprotektahan at kinukubli siya nito. Hindi niya magawang tumingala sa itsura nito dahil sa takot. Maliban pa doon ay walang humpay din ang pagpapaputok nito kaya mas lalo siyang natakot. Nang humupa na ang putukan ay tsaka lang siya naglakas loob na tignan ang nasa kanyang tabi.
Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita ang napakapangit nitong mukha. Hindi ito tao. Litaw ang pangil. Nagbabaga ang mga mata at balot ng makakapal na balahibo ang buong katawan. "Sino ka? Halimaw?" Sambit niya na hindi na naramdamang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. "Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Bakit kasi ginabi ka na ng uwi? Naipit ka tuloy sa raid ng bahay ni Kapitan." Napaisip si Bea. Marahil ay nadakip na ang kapitan. Ilang taon na itong naikanta ng ilang tauhan na drug lord ng baryo. Subalit wala man lang aksyon ang batas. Tila kaginhawaan din iyon para sa kanilang lahat. Biglang nawala ang kanyang takot sa kaharap sa kabila ng pangit nitong mukha. Naging kampante siya rito. Inalo siya nito hanggang sa mawala ang kanyang trauma. "Ihahatid na kita sa inyo para ligtas kang makauwi." Wika nito. "Salamat, pero sino ka ba? Maaari bang makita ang tunay mong anyo?" Lakas loob na tanong niya. "Hindi ka takot sa akin?" Ikaw ang nagligtas sa akin. Paano pa ako matatakot sa iyo?" "Ang pangit ko." "Alam kong may maamong mukha sa harap ng pangit na mukha ang iyan. Gusto kong makita." Pamimilit niya. "Pasyensya na, Binibini. Halika na. Ihatid na kita." Wala siyang magawa nang magmatigas ito at ayaw pumayag na makita niya ang isang panig ng mukha nito. Ayon dito ay hindi pa iyon ang tamang oras. Hindi alam ni Bea kung bakit nakaramdam siya ng pagkadismaya. Tahimik at nakabusangot ang kanyang mukhang naglalakad. Nasa bukuran na siya ng bahay nang lingunin ang nilalang na naghatid sa kanya. Laking gulat niya na wala na ito. Gayong dinig naman niya ang mga yabag ng paa nito kanina. "Ano ba? Pinagtataguan mo na naman ba ako?" Sigaw niya ngunit walang may sumagot, maliban sa boses ng kanyang ama. "Sinong kausap mo, Bea? Magmadali kang ang pumasok at baka bigla na namang magkaputukan." Tahimik siya at nagulat. Nakalimutan niya tuloy na nasa bahay na siya nila. Napagkamalan pa tuloy siyang baliw ng kanyang ama. Nagmadali siyang umakyat ng hagdan. Kwento agad ng tatay niya ang kanina pa palang bakbakan sa pagitan ng alagad ng batas at mga tauhan ng kapitan na siyang kilalang drug lord sa kanilang lugar. "Buti at nahuli na, tay. Nakaantabay pala kayo sa radyo." "Oo. Kanina pa ako nakikinig sa balita. Wala nang ibang naririnig sa radyo kundi ang tungkol sa gulo." Habang nakahiga ay hirap makatulog si Bea. Inaalala pa rin niya ang nilalang. Hindi siya makapaniwala na makatagpo siya ng ganoong uri ng nilalang na hindi man lang siya natatakot. Pati tuloy sa mga panaginip niya ay ito ang naging laman. Nang magising siya kinabukasan ay sobrang pagod ng kanyang katawan. Nagtaka pa siya nang makita ang nobyo sa bakuran na muli ay nagsisibak na naman ng kahoy. "Ano ba naman iyan, Tiano? Para ka namang alipin. At kay aga iyan na kaagad ang kaharap mo. Bitawan mo yan." Saway niya na masama ang tingin sa kanyang kuya. "Wala akong alam dyan ah. Siya ang may gusto niyan." Agad na depensa ng kanyang kuya Bart. "Sinaway mo man lang sana, kuya. Hindi ka na nahiya." "Ayos lang, Bea. Huwag ka na magalit. Gusto ko naman ito eh." Hinila na lamang niya ito sa kusina at pinahid ang mukha na may pawis at sa buong katawan. Kay aga nitong naligo sa pawis. "Pasaway ka talaga? Tsaka paano mo na lamang umuwi ako?" tanong niya. "Basta alam ko lang. Bakit? Ayaw mo na akong makita? May iba ka na bang nais makita at tila ayaw mo na sa akin?" "Wala akong sinabi na ganyang, Tiano ha. Ito naman ang uwi." Tumawa lang ito sa kanyang naging reaksyon.
Muli tuloy pumasok sa isip niya ang tungkol sa nilalang. Iyon kaya ang tinutukoy ni Jano. Nailing na lamang siya at pinipilit na iunaglit ang nilalang kagabi. Lumipas ang ilang buwan sa boarding house na tinutuluyan na Bea. Pauwi na siya nang muli na naman siyang naipit sa putukan. Kinabi siya ng uwi dahil marami siyang ginagawang research sa library. Kamalas ko naman at lagi na lang ng ganito, sambit niya. Hindi niya alam kung saan magtatago at natataranta na naman siyang muli. Nang biglang may humila sa kanya sabay takip ng kanyang bibig. Huwag kang maingay, saway nito. Pamilyar sa kanyang boses kaya napatingala siya rito. Jano, isa kang pulis? Gulat na tanong niya. Isang lalaki ang bigla na lang lumapit at itinuon ang hawak nitong baril sa ulo ni Bea. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga dokumentong hawak mo. Kung hindi, bubutasan ko ang bungo ng babaeng ito. Pananakot nito. Napapikit ng mata si Jano. Natrap siya ng mga kalaban. Pinaikutan na pala siya ng 3. Hindi niya namalayan dahil nakatuon ang atensyon niya sa paparating na si Bea. Hindi inakala ni Jano na dito pala ito umuupa ng tirahan. Unang beses siyang nadestino at nabigyan ng misyon sa lugar na iyon. At wala nang ibang paraan para maisalba ang nobya. Lupibad siya paikot sa baysipa ng 2 may hawak ding baril. Kaya parehong bumagsak at nabitawan ang hawak na baril. Sabay kabig ng kamay na may hawak na baril at nakatuon sa ulo ni Bea. Sa galit ni Jano ay hindi niya napigilang mag-anyong halimaw upang depensa ng nobya na gustong gawing pain ng 3 upang makuha ang hawak niyang dokumento na ang nilalaman ay sekreto ng mga ito. Hindi nakagalaw si Bea sa sobrang gulat. Sa ikalawang pagkakataon ay muli niyang nakikita ang anyo ng halimaw. At hindi niya lubos akalain ng nobyo pala niya ito. Ang nakita niyang nilalang sa kanilang bayan ay ang nobyo niyang, si Jano. Biglang umangat ang kamay ng isa, hawak ang baril. Walang magawa si Jano kundi ang patulan ang mga ito. Agad niyang binunot ang baril sa kanyang gilid at walang habas itong pinagbabaril. Wala na siyang itinira pa sa mga ito. Matapos pagbabarilin ay nilapitan niya ang isa sa mga ito. Iniwan niya ang dibdib gamit ang mahaba at matalim niyang kuko. At nilapa gamit ang matalim at mahabang pangil. Walang takas sa mga mata ni Bea ang kanyang ginawa. Nais na rin niyang magpakatotoo sa kanyang katauhan. Kung kaya pa bang tanggapin ni Bea ang ganawang katauhan. Umalis ka na, Bea. Tumakas ka na. Sa pagiging taranta niya ay tumakbo na rin siya ng walang tigil hanggang sa marating niya ang kanyang boarding house. Tulala siya pagdating sa kanyang kwarto. Para pa rin siyang nasa eksenang iyon. Humiga na siya at wala nang hangganang mag-aral nang biglang may kumatok. Nakala niyang ang landlady dahil maniningil ng buwan ng bayad. Ngunit napatras siya nang makita si Jano iyon. Jano, sambit niya. Alam kong natakot kita. Jano, hindi ko alam. Nagulat ako. Ginulat mo ko. Sambit niya. Wala naman akong balak na gulatin ka o biglain ka. Naipit lang ako sa 3 iyon. Iyon na lang ang paraan para mailigtas ka. Gagawin ka nilang pain para makuha ang lahat ng dokumentong hawak ko ukol sa kanila. Hindi siya umimik, pero isa lang ang sigurado siya. Mahal niya ito sa kabila ng kakaibang katauhan na meron ito. Bala ko naman talaga na ipagtapat sa iyo ang aking katauhan. Subalit hindi sa ganitong paraan sana. Natakot pa yata kita. Hindi pa rin siya sumagot.
Pagkaramdam niya ay nawalan siya ng boses, kaya nagpaalam na ito hanggang sa maisarado na nito ang pintuan. Hinayaan niya ito. Kailangan din naman niya ng puwang sa pagitan nila. Hanggang sa umabot ng 3 buwan na hindi ito nagparamdam. Naiinis na siya. Dahil ganoon siya katagal nito kayang tiisin. Kaya nang sumipot ito makalipas ang 4 na buwan, ay wala ng alinlangan pa. Agad niyang sinabi dito na kaya niyang tanggapin anuman ang katauhan nito. Ganon yata ang pag-ibig. Walang pili kung anong nilalang o anumang pagkakaiba nito. Basta't mahal at minamahal ay kaya nga makin lahat. At kapag mahal mo talaga ay automatic na iyon na magdugdug-aa na kayo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sobrang nakakalungkot kahit medyo masaya ang kwento. Nalulungkot ako kasi bawal na akong magkape.